Kaya kapag nagsimula ang digmaan, sinabi ni Rose na isasama niya si Yusato sa frontlines bilang healer upang gamutin ang mga sugatan. Ngunit nagdududa si Yusato sa kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na lumaban sa tabi ng kapitan at sobrang napapaisip siya kung talaga bang kakayanin niya iyon. Samantala sa kaharian ng Demon Lord, kasalukuyan namang nagbibigay na ng report ang third commander na si Amelia para sa gagawin niyang pamumuno sa pagsalakay sa kaharian ng Linger. Sinabi ni Amelia na handa na ang kanyang hukbo sa pagsalakay, kaya naman sinabihan siya ng Demon Lord na inaasahan nitong ibibigay niya ang kanyang buong lakas sa labanan. Matapos magulat ni Amelia sa Demon Lord ay nilapitan siya ng Demon Doctor na si Hyrelek. Dinala siya nito sa laboratorio upang ipakita sa kanya ang mas pinalakas na bagong bersyon ng higanteng ahas na kapalit ng naunang nawala noong nakaraang pagsalakay. Ngunit hindi masyadong humanga rito si Amelia dahil mayroon din daw mga secret weapons ang Linger, tulad na lamang ng rescue team na isang grupo na kilala sa pagligtas at pagpapagaling ng mga sugatang sundalo sa gitna ng labanan. Subalit ang higit na ikinababahala niya ay ang leader ng mga ito, isang babaeng kayang magpagaling at magaling din sa labanan na nais niyang matalo balang araw. Ngunit ipinaalala ni Hyrelek na bilang commander ay hindi na dapat siya makipaglaban ng personal, kaya sinabi ni Amelia na may naatasan na siya at ito ang Immortal Mage of Darkness o ang Black Knight. Samantala, dahil wala pang pangalan ng munting oso ni Yusato ay nakapagpasya siyang bigyan ito ng pangalan na Blue Rin. Bigla namang dumating ang kapitan at sinabi na nakakuha na siya ng pahintulot mula sa hari na maaari na nilang isali sa rescue team si Blue Rin. Pwede na rin itong manatili sa kanilang bahay ngunit kailangan itong maging kapaki-pakinabang para sa kanilang team at iyon ay ang maging partner ni Yusato sa training. Sinabi ni Rose na sisimitahin nila ang isang senaryo ng pag-rescue sa gitna ng labanan kung saan kailangan isipin ni Yusato na si Blue Rin ay isang tao na dapat niyang iligtas. Nang magsimula na si Yusato sa pagtakbo ay nagulat siya dahil mayroon din palang mga kunwaring pipigil sa kanya tulad sa gitna ng labanan kung saan iba't ibang balakid ang kanyang iniwasan hanggang sa makarating siya sa finish line. Ngunit hindi pa roon natatapos ang kanyang training dahil inutusan naman siya ni Rose na tumakbo sa paligid ng lungsod dala si Blue Rin. Ngunit biglang nagising si Blue Rin dahil naamoy nito ang paborito nitong prutas kung saan inalok naman sila ng tindera ngunit walang dalang pera si Yusato. Ngunit dahil nakilala siya ng matanda na parte ng rescue team dahil sa kanyang uniforme, ibinigay na lamang nito ng libre ang isang prutas. Nang magpatuloy siya sa pagtakbo ay naisipan ni Yusato na bisitahin sina Suzune at Kazuki dahil nasa lungsod na rin naman siya. Ngunit may isang lalaki ang nakapansin sa kanya at tila may nais itong sabihin, subalit saka lamang niya ito napansin nang ito ay bumagsak dahil sa kapaguran. Kaya naman tinulungan ito ni Yusato at nalaman niya na ang pangalan ng lalaki ay Orga, na isa din sa mga healer ng rescue team. Nalaman din ni Yusato na ang nakakabatang kapatid na babae ni Orga ang isa pang healer ng rescue team, kung saan pinapatakbo nila ang isang klinik sa lungsod at doon nila ginagamit ang kanilang healing magic upang manggamot ng mga mamamayan. Dahil lumalabas na hindi kayang pagalingin ni Orga ang kanyang sarili, sinabi niya kay Yusato na kapag sumiklab ang digmaan ay marahil siya at ang kanyang kapatid ang manggagamot sa mga sugatang sundalo sa likuran, habang sina Yusato at ang kapitan naman ay sa harap ng labanan. Ibinahagi ni Yusato ang kanyang pagdududa tungkol sa kakayahan niyang lumaban sa frontline tulad ng gusto ng kapitan, ngunit pinatibay ni Orga ang kanyang loob at sinabing hindi siya pipiliin ni Rose kung hindi siya nito lubos na pinagkakatiwalaan. Matapos nilang mag-usap ay tumungo na si Yusato sa kastilyo upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan, kung saan nang makita siya ni Suzune ay agad nitong tinihil ang pagsasanay at bumati sa kanya. Doon nalaman ni Yusato na wala roon si Kazuki dahil nasa labas ito ng kaharian, kung saan kasama ito ni Commander Siglis upang magsanay at maghanda sa paparating na digmaan. Hindi naman napigilan ni Suzune na manggigil kay Blue Rin, ngunit nang hahawakan na niya ito ay biglang kinagat ang kanyang kamay. Doon na napansin ni Yusato ang mga kalyo at sugat sa kamay ni Suzune dahil sa higpit ng pagsasanay nito. Kaya nang pagalingin ni Yusato ang mga sugat niya sa kamay ay hindi naman napigilan kiligin ng kaunti ni Suzune. Matapos ang kanilang pag-uusap ay umalis na si Yusato upang bumalik sa kanilang himpilan, kung saan doon ay nag-report siya ng kanyang pagsasanay sa kapitan. Doon na inamin ni Yusato ang kanyang kahinaan at sinabing natatakot siyang lumaban sa digmaan, ngunit alang-alang sa kanyang mga kaibigan at iba pang tao ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas silang lahat. Sinangayunan siya ng kapitan at hinangaan ang kanyang bagong paninindigan, at sinabing ito talaga ang layunin nila bilang parte ng rescue team kaya maging proud at ipagmalaki niya ito.
Kinabukasan ay maaga siyang ginising ng kapitan dahil iniutos ng hari na kailangan niyang samahan si Suzuni sa isang espesyal na training nito sa labas ng kaharian. Habang lumalabas na si Yusato ang magsisilbing healer ng grupo ni na Suzuni, hindi maitago ni Suzuni ang saya lalo na't makakasama rin nila si Blue Rain. Ipinakilala naman ni Suzuni ang dalawa pa nilang makakasama, ang kabalyero na si Aruko at ang salamangkero na si Koren. Bago sila umalis ay sinabihan ni Rose si Suzuni na bagamat kayang gamutin ni Yusato ang sugat at lason, hindi nito kayang bumuhay ng patay kaya kailangan nilang mag-ingat sa kanilang pagsasanay. Nang magsimula na ang kanilang ekspedisyon, sinabi ni Suzuni na patungo sila ngayon sa parehong gubat kung saan nagsanay sina Kazuki, at ito ay sa Darkness of Linger. Dahil doon nakuha ni Yusato si Blue Rain, napapaisip siya kung anong mararamdaman ni Blue Rain kapag nakita nito ang dati nitong tirahan. Makalipas ang ilang minuto na paglalakad ay biglang naramdaman ni Koren na may ilang nilalang sa unahan. Ngunit hindi pala halimaw ang mga ito kundi isang grupo ng mga bandido na nais kunin ang kanilang mahahalagang kagamitan. Habang ramdam ni Yusato na mahihinang nilalang lang ang mga ito, si Suzuni naman ay sobra pang na-excite dahil ito daw ang unang beses na makakita siya ng totoong bandido. Kaya naman agad na kumilos si Suzuni at kinoryente ang karamihan sa mga ito. Muli namang may naramdaman si Koren ngunit sa pagkakataon na ito ay isang grupo ng mga baboy ramo ang dumating kung saan agad na prinotektahan ni Yusato si Suzuni kaya pareho silang tumilapon sa ere. Doon ay bumagsak sila sa isang ilog kung saan naalala ni Yusato na may talon sa dulo nito kaya pinaghanda niya si Suzuni sa kanilang pagbagsak. Ngunit nang mahulog na sila sa talon ay siya pala ang nawala ng malay kung saan nagising na lamang siya nang marinig niya si Suzuni na gagawin nito ang lahat para mailigtas siya. Subalit biglang nahiya si Suzuni nang malaman na gising na pala siya, kaya agad siya nitong tinulak. Matapos pagalingin ni Yusato ang sugat ni Suzuni ay sinabi niya rito na pamilyar siya sa gubat dahil dito siya itinapon ni Rose noon para sa kanyang training, kaya naman iminungkahi niyang kailangan nilang maghanap muna ng matutuluyan at umalis kaagad kinabukasan dahil maraming mapanganib na halimaw rito. Nang makakita na sila ng kuweba na kanilang matutuluyan, nagpalit muna si Suzuni ng kanyang basang damit at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang lightning magic upang humuli ng mga isda para sa kanilang hapunan. Nang gamitin niya rin ang kanyang lightning magic upang lumikha ng apoy ay agad na nagpainit roon ang hubad na si Yusato, kaya naman hindi tuloy siya makatingin at pasulyap-sulyap na lang sa abs ng bida. Habang hinihintay nilang maluto ang kanilang hapunan ay ilang unggoy ang biglang lumitaw, kung saan sinabi ni Yusato na kahit hindi agresibo ang mga ito ay nakakalaso naman ang kagat nito. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Suzuni dahilan upang makagat ito at bumagsak dahil sa lason. Samantala, gamit ang familiar ni Koren, nalaman ni Kazuki mula sa hari ang nangyari kina Suzuni at Yusato. Dahil sobra siyang nag-aalala sa kanyang mga kaibigan, nais niya sanang puntahan ang mga ito ngunit pinigilan siya ni Rose. Sinabi ng kapitan na si Yusato ay parte ng kanyang grupo, kaya hanggat kasama ni Suzuni si Yusato ay wala itong dapat ikabahala dahil walang mangyayari sa kanilang masama. Nang matapos kumain ng dalawa ay tinamaan na ng antok si Suzuni, ngunit agad niyang sinabi kay Yusato na siya muna ang magbabantay. Subalit habang nakahiga si Yusato ay doon na nagtanong si Suzuni kung nais pa ba niyang bumalik sa kanilang mundo. Habang hindi pa sigurado si Yusato sa kanyang sagot, ibinunyag ni Suzuni na ayaw na niyang bumalik sa kanilang dating mundo dahil hindi siya kailanman naging masaya roon at tila nais na lamang niyang kalimutan ang lahat. Para sa kanya, ang bagong mundong ito ang nagbigay sa kanya ng kalayaan na matagal na niyang hinahangad at pinapangarap. Agad naman siyang naintindihan ng bida dahil ganito rin pala ang nararamdaman ni Yusato kung saan nais niya rin baguhin ang dati niyang ordinaryong buhay. Noong una ay nais niya lamang maging extra sa Gedli, ngunit ngayong mayroon na siyang layunin at naging parte ng rescue team ay nais na niyang protektahan silang dalawa ni Kazuki at ang buong kaharian. Dagdag pa ni Yusato ay nakakausap na niya ngayon si Suzuni dahil sa dati daw nilang mundo ay tila isa itong bituin na mahirap abutin. Ngunit nabuking pala ni Yusato ang kanyang sarili, kaya naman agad siyang nagtulog-tulugan habang inaasar naman siya ni Suzuni. Kinabukasan, sinimulan na nila kagad ang paglalakad upang makabalik na sila sa kanilang mga kasamahan. Ngunit habang sila ay naglalakad ay nakarinig sila ng kung ano sa halamanan, subalit ito pala si Blue Rain at kasama nito si Aruko, na pagod kakahabol sa munting oso nang maamoy nito si Yusato. Habang pinapagaling ni Yusato si Aruko ay biglang may naamoy si Blue Rain, kung saan pinuntahan nito ang dati nitong tirahan kasama ang kanyang yumaong mga magulang.
Ilang sandali lang ay lumapit si Blurin kay Yusato at tila ipinapahiwatig nito na nais na nitong magpatuloy at kalimutan na ang nakaraan. Dahil doon ay naisip ni Suzune na marahil si Yusato na ang bago nitong pamilya, kaya naman kailangan na rin nilang magpatuloy at bumalik sa kaharian. Nang makabalik sila sa palasyo ay agad silang humarap sa hari at naginhawaan ito nang malaman na ayos lamang ang kanilang kalagayan. Nang tanungin naman ng hari si Yusato kung kamusta ang pagsasanay niya sa ilalim ni Rose, hindi ito inaasahan ng bida at tila nag-aabang ang kapitan kung ano ang kanyang sasabihin. Dahil natatakot siya rito ay sinabi niya na lamang na okay naman ang lahat kahit sa loob niya ay nais na niyang sabihin ang lahat ng kanyang hinanakit. Sa huli ay pinaalis na rin sila ng hari para kausapin nito si Captain Rose at Commander Siglis. Paglabas nila ng bulwagan, doon ay dumating sina Kazuki at Prinsesa Celia kung saan sobrang nag-aalala sa kanilang dalawa ang kanilang kaibigan. Doon ay nagkaroon sila ng kaunting usapan tungkol sa ginawang pagharang ni Captain Rose kay Kazuki at kung gaano lubos na nagtitiwala kay Yusato ang kapitan. Ilang sandali lang ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa habang ipinakita naman ni Prinsesa Celia ang kanyang tunay na nararamdaman kay Kazuki. Samantala, kinausap ng hari sina Captain Rose at Commander Siglis tungkol sa impormasyon na nakuha nila mula sa mga bandido na umatake kina Yusato. Base sa mga ito ay tila nagkakaroon ng paglikas ang mga halimaw patungo sa ibang direksyon kung saan hinala ng hari na maaaring tumatakas ang mga halimaw mula sa isang nakakatakot na bagay at posibleng ito ang hukbo ng Demon Lord na paparating na upang lusubin sila. Dahil dito ay inutusan ng hari si Siglis na ihanda at tipunin ang lahat ng hukbo ng kaharian upang maging handa sa anumang pwedeng mangyari. Para sa kapitan naman ay hiniling ng hari na mag-scout tungkol sa hukbo ng Demon Lord kung saan naniniwala ang hari na ito ang pinakaangkop para sa gawain dahil ito ang pinakamabilis sa kaharian. Ngunit bago umalis si Rose ay nakiusap ang hari kung maaari bang muli niyang pamunuan ang mga sundalo sa digmaan na agad naman niya itong tinanggihan. Lumalabas na hindi pa rin niya napapatawad ang kanyang sarili noong namatay ang kanyang mga tauhan dahil sa kanyang sariling pagmamataas at ang peklat sa kanyang kanang mata ang palaging nagpapaalala sa kanya ng pagkakamaling iyon. At dahil sa kamalian na iyon ay doon niya itinatag ang rescue team upang iligtas ang mga sugatan sa halip na lumaban sa digmaan. Inihayag din ni Rose na may isa pa siyang dahilan sa pagbuo ng rescue team at iyon ay ang maghanap ng isang tauhan na halos hindi mamamatay sa labanan. Naniniwala siyang si Yusato ang perpektong kandidato na iyon dahil sa kanyang survival instinct, kakayahang mag-adapt at matinding determinasyong mabuhay. Kaya naman sa abot ng kanyang makakaya, gagawin niyang si Yusato ang pinakamagaling na healer sa lahat. Kinagabihan, nakita ni Yusato ang isang sulat na iniwan sa kanya ni Rose at kalakip nito ang isang address kung saan nais nitong ihatid niya ang sulat. Samantala, kasalukuyan namang naghahanda na ang hukbo ng Demon Lord kasama si Amelia kung saan gumagawa sila ng tulay kung saan sila dadaan. Ngunit habang busy sila sa paggawa ay isang puno ang biglang lumipad sa ginagawa nilang tulay at ito ay nasira. Agad na nakilala ni Amelia na ang may gawa nito ay ang kapitan ng rescue team kung saan agad din naman itong sumibat matapos pabagalin ang ginagawang paghahanda ng hukbo ng Demon Lord. Kinabukasan, pinuntahan na ni Yusato ang address kung saan niya ihahatid ang iniwang sulat ng kapitan. Doon ay dinala siya nito sa klinik ni Orga, kung saan dito niya nakilala ang isa pang healer ng rescue team at ang nakakabatang kapatid nito na si Ururo. Matapos pagalingin ni Orga ang isang batang pasyente, iniabot na sa kanya ni Yusato ang sulat mula sa kapitan. Ngunit nang basahin na ito ni Orga ay tila hindi niya nagustuhan ang mga nakasulat rito habang hindi niya muna ipinaalam ito kina Yusato. Ilang sandali lang ay isang emergency ang biglang dumating kung saan ilang tao daw ang nasaktan dahil sa isang aksidente. Agad nila itong pinuntahan upang gamutin ang mga nasaktan, ngunit dahil ito ang unang beses na magpapagaling si Yusato ng malubhang sugat ay kinakabahan pa siya. Subalit pinakalma siya ni Orga at pinayuhan na kailangan lang niyang magtiwala sa kanyang sarili kung saan gumana nga ito at matagumpay niyang napagaling ang isang sugatan. Matapos nilang pagalingin ang mga nasaktan at umalis na si Yusato, doon na ipinaalam ni Orga kay Ururo ang nilalaman ng sulat mula sa kapitan. Ibinunyag ni Orga na kailangan nilang maghanda dahil nalalapit na ang pakikidigma nila sa Demon Army at kailangan nilang sumama sa digmaan upang manggamot. Bagamat natatakot si Ururo, pinakalma siya ni Orga at sinabing hanggat magkasama sila ay magiging maayos lang ang lahat. Samantala, matapos bumili ni Yusato ng ilang prutas, isang batang babae ang humawak sa kanya at sinabing siya lamang ang maaaring bumago ng hinaharap.
Gamit ang kapangyarihan nito ay ipinakita sa kanya ang isang nakakatakot na pangitain, kung saan maraming mamamatay sa digmaan kasama na ang kanyang dalawang matalik na kaibigan. Lubos na nayanig si Usoto sa kanyang nakita, habang iniwan naman siya ng batang babae. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.